pinaburan ng korte ang writ of injunction na inihain ng grupo ni Elias, sa Kidapawan Regional Trial Court, laban sa kanilang manager na si Beverly Pumikpik Labad-Labad. Sa madaling salita, ay habang hindi pa umuusad ang kaso, ay hands-off muna ang manager sa banda. Hindi na maaring magrepresente si Beverly bilang manager ng grupo. Hindi na rin pwedeng mangialam si Beverly sa mga transactions ng grupo. Pwede na umanong kumuha ng bookings ang banda na walang makukuhang pera si Beverly sa mga susunod na transaction nila. Nagbayad ng 1.5 million pesos na bond ang grupo ni Elias, bilang pagsunod sa batas. Ayon sa eksplanasyon ni Attorney Torion, ang bond ay hindi ibibigay kay Beverly Labad-Labad. Kundi, dito kukuha ng damages ang korte pangbayad sa defendant, kung sakaling nagkamali ang korte sa kanyang desisyon sa pagkaloob ng writ of injunction sa banda. May iba-ibang version naman na lumalabas sa social media, sa totoong desisyon ng korte. Ayon sa isang news page, ay hindi makakatanggap ng booking si Beverly at ang banda, habang pending pa ang kaso nila. Ngunit pinasinungalingan ito ng abogado ni Elias. Hindi na umano pwedeng galawin ng manager ang banda sa kanilang mga professional affairs. Beverly Labad-Labad, dili na maka-interfere, di na makasamok-samok sa professional life ni Elias. Ayon sa isang vlogger, ay nagsampa rin umano raw ng writ of injunction at TOR si Beverly sa Quezon City. Pumasa na din sa US Embassy interview ang grupo ni Elias. Tuloy na ang kanilang concert sa Amerika. May nag-backout man na shows, pero meron pa ring matutuloy na concert. Sa ngayon ay 2 o 3 na lang ang pinopromote ng Padok Entertainment. Pero dahil sa napaboran ang Elias Band, ay baka dadami na rin daw ang mga pahabol na concert nito sa Amerika. Ayon sa Padok Entertainment, ay hindi umano naging madali ang kanilang pinagdaanan. Matagal na sila sa kanilang industriya, pero meron ding tinalikuran sila dahil ayaw maipit sa isyu ng banda, pero naiintindihan umano nila ito. Laking pasasalamat ng Padok, sa pagsuporta ng businesswoman at CEO na si Kate Breos, dahil sa pagtulong sa kanya na maging successful ang grupo sa kanilang US Embassy interview. Ayon din sa Padok, ay magsasampa din sila ng kaso laban sa mga naninira sa kanila. Ayon sa chismis, ay dahil hindi makakasama ang manager na si Beverly, sa US concert ng banda, ay gumagawa umano ng paraan ang grupo ng manager na mapigilan ang paglipad ng grupo. Meron pang isang vlogger na nagpadala umano ng email sa US Embassy ng Pilipinas upang ipagbigay alam ang mga fraudulent actions umano ng Padok Entertainment. Pero hindi ito nagtagumpay, at noong September 15, 2025 ay na-approve na nga ang visa ng banda patungong Amerika. Abogado pa rin ni Beverly si Attorney Topacio, na nangakong i-freeze ang karera ni Elias. Pero ang sumama sa kanya sa Kidapawan ay si Attorney Ang Lang. Usap-usapan na ninais umano ni Beverly na magsalita sa korte ngunit hindi na umano ito pinagsalita ng judge. Dahil hindi makakapunta si Elias dahil nasa Manila ito para sa US Embassy interview, ay si Ryan na kaibigan ng magpartner ang nagrepresente sa kanya. Patuloy pa rin ang pagpapasaring ni Beverly at tila hindi ito naapektuhan, kahit hindi naging pabor sa kanya ang desisyon ng korte. Ang tagpuan, Shanghai. Turun dahil turun.